This time naman pag-usapan natin ang lalong tumitibay at nagiging matatag na samahan na ni Kaylin Alcantara at saka ni Kobe Paras. Dahil kamakainan lang naimbita sila sa nakaraang premiere night, talagang gala premiere ng pinag-uusapan pa rin at patuloy na tumatabo sa takilya at nagsiset ng panibagong record in terms of box office success ang Hello Love Again ni Alden Richards at saka ni Catherine Bernardo. So yun nga, nung nagkaroon ng gala premiere, nung bago ipalabas, nagkaroon ng global screening ang pelikula, ay talagang dalawa si Kobe at saka si Kaylin sa rumampa sa red carpet at talagang tindihan sila. Talagang yung mga kaibigan po namin na nagbigay po sa amin ng mga video clips at nagbigay ng pagbabalita, sabi nila amazed sila sa kung paanong well-received, isa sa mga well-received guest ng nina Alden at saka ni Catherine, itong sina Kaylin at saka si Kobe, kasi talaga namang pinapalakpakan, tinitilian at makikita mo raw yung klase ng pag-alalay, pagsuporta, kasi super tangkad si Kobe at 6 something, 'di ba? Habang alam mo naman mga 5'4", 5'5" lang itong si Kaylin. So alam mo yung distansya na makikita mo kung paano parang higante itong si Kobe na pinoproteksyonan, tapos inaalalayan ng bonggang-bongga to the point na parang nagiging hawi boy siya. Nagiging hawi boy daw. Nangahawi siya ng mga ibang mga fans na medyo unruly na ang dating. At saka alam mo yung sa sobrang gigil siguro nila kay Kaylin o makalapit kina Kaylin at Kobe, yun namin nangangalmot namin, nangihilan namin ng gano'n. So itong si Kobe, palibasa rin naman kahit sabihin natin anak siya ng mga kaibigan at kumpare natin si Benji Paras at saka si Maring Jackie Forster, na kahit nakita niya yung ganun sa showbiz at for a while din naman naging celebrity siya dahil sa basketball, siguro hindi pa rin talaga siya sanay dun sa may mga kumukuyog, may mga alam mo yon, lumalapit, yung mga makukulit na gusto magpa-picture, magpa-autograph, at yung mga makukulit na to the point na alam mo hinahablot ka na, hinihila ka na. So very overprotective itong si Kobe dun sa base sa mga nakakita sa kanya, dahil tama nga naman guest sila dun sa red premiere carpet. Tapos biglang red premiere red carpet, baliktad na nasasabi ko. Basta doon sa gala premiere, dalawa lang sila sa mga guests doon. So syempre naman, niisip din siguro ni Kobe bilang na kahit celebrity sila at kilala yung may mga fans din sila doon, ayaw nilang magnakaw or mangagaw ng eksena na kasi night yun ni Alden at saka ni Catherine. So pinibibigyan nila, kaya parang nakikita daw doon na parang hinihimok ni Kobe si Kaylin doon sa tumabi lang na hindi masyadong mag-expose doon sa mga kasi nga ayaw nga nila mang-agaw ng eksena. Pero you cannot help it because yun ang, as I said, siguro yun yung love language ni Kobe to express to her to his girlfriend na ganun siyang magmahal, ganun siyang magprotect. And take note, ito sasabihin ko rin po sa inyo, kasi si Kobe, for the longest time, hindi naman talaga siya sanay talaga dun sa maraming tao talaga na In fact, during his heydays as a UP Maroon player at for a while naglaro din siya talaga sa mga professional league, hindi talaga niya masyadong, alam mo yon, nakasanayan yung nakikipaghalubilo, yung kinukuyog siya ng marami mga fans niya. Kaya siguro ngayong nakikita niya ito at experience niya ito with Kaylin around, nagtatry siyang mag-adjust, and yet pinaprioritize niya yung pagbibigay niya ng seguridad at protection kay Kaylin. Di ba napaka-sweet? Di ba bongga lang yun, nawala ako? Napaka-sweet no, di ba? Masarap-sarap pag meron kang boyfriend na sana nga ilang buwan pa rin ng laman since mag-admit sila, and napatatag nga itong ganitong relationship nila, lalo na nung dinayo nila yung Bicol na kung saan taga doon ang mga kapamilya naman ni Kaylin at nagbigay sila ng mga ayuda ngayon. At ngayon po, as we podcast this, ano ang pangalan ng bagyo? Letter P na may letter P, L, M, O, P, Q, Pipito. Tapos may kasunod pa si Pipito na muli na namang dumadaan na naman sa Bicol, at sana mas maging maingat po tayo sa lahat ng ating mga pinagkakaabalahan, diba? Dahil ito aantabayanan na naman natin sina Kaylin at Kobe na I'm sure naman
magpapasaya at magbibigay inspirasyon sa mga kababayan natin yan. At siguro sa mga kababayan na rin outside. Habang ito si Kylie naman ay busy-busy rin sa kanyang mga TV works, TV assignments, di ba? And to you, Kobe, good luck na. I hope one of these days makausap kayo ng Unbettable Channel, makapanayam kayo. Kasi ang saya, ang dami-dami rin kasi mga tagahanga ninyo at supporters na laging nagbibigay ng paanyaya sa inyo at pagbati dito sa inyo sa pelikula tuloy dito sa Unbearable Channel. So good luck, congratulations at mas maging matibay pa sana at matiwasay ang inyong pagsasama doon habang ang lahat ng ito ay nagaganap at nangyayari dito. 'Di ba? Ang saya lang na pinatitibay ng mga okasyon, ng mga bagyo, ng mga kung anik-anik pa ang magandang samahan at pag-iibigan ni na Kylie Alcantara at Kobe Paras. And yes, syempre, hindi naman nila pinababayaan ang kanilang mga respective families and of course, ang kanilang mga careers. O, diba? And on that note, magbababay na po kami. Maraming salamat po. Ang tabayanan po ang susunod nating pagtatag po. Kasama pa rin po ang Kylie. Ano ba tawag sa nila, tandem nila, Kylie Kobe? Kay Kobe daw, oh. Koblin, whatever. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Lambat Nabus. Nagpapasalamat!